Ngayon sa episode na ito, mag-i-enjoy tayo sa pinakamaswerte at natatanging resort sa Egypt, ang Marsa Alam. Mula umaga, pupunta tayo sa reserba na may asul na dagat ng Maldives, mga kakaibang puno at mga cute na ibon na dumarating dito para kumain. Dito, lahat ay gumagapang uminom tayo ng Sudanese coffee, manghuhuli ng alimango, at pupunta sa Look ng Dugong. Pupunta rin tayo. Sana magkita tayo ulit. Mapupunta rin tayo sa isang maliit na bayan ng Egypt kung saan tayo ay malisyosong makikipagtawaran sa mga nagbebenta. Pagkatapos ay sasakay kami sa mga quad bike at lalayo sa disyerto sa tabi ng sinaunang riverbed. And sa gabi, darating tayo sa Little Dubai kung saan ako ay koronahan. Ang pinakamagandang Egyptian, baka doon maglalakad tayo sa museo sa barko. Titingnan natin mula sa deck ng parehong barko ang isang maliit na palabas at muli tayong magtatawaran. Oo, napakagandang bayan. Maganda. Maraming salamat. Ang maliit at abot kayang hotel na ito na may Maldives Beach ay pinakamalapit sa mga pangunahing reserba ng rehiyon. Sa timog sa kahabaan ng baybayin ng Sharm el-Sheikh Bay, Kankorap Beach, Kulan Nature Reserve at Hamata Island, maglalangoy tayo para hanapin ang mga bagong saluk sa Abu Dabab. Maglalakad tayo sa mga bayan ng Marsa Alam at Port Galib at ang safari ay magsisimula mismo sa hotel na Deep Blue. Kumuha tayo ng mga tour direkta sa reception mula sa hotel guide. Kinakatawan niya ang tour operator na join up kaya opisyal na lahat. Kung tungkol sa mga presyo, ang reserba ng Kulan ay $50, ang isla ng Hamata ay 70 at ang Moto Safari ay $45. Maraming gawain tayo kaya uminom tayo ng kape, kunin ang inihandang pakete ng pagkain para sa atin at sumakay sa jeep. Naglalagay tayo ng mga cream nasa daan. Malayo ang distansya papuntang Marsa Alam, dapat magmaneho ng 100 km patimog. Mga tanawin ng Mars sa paligid. Para sa akin, isang tour na. Pero ang nakakabighani ay ang mga tunay na bagay. Halimbawa, ang mga kamelyong ito nagpapastol. Walang naghanda para sa mga turista. Para sa mga Egyptian, parang nakatagpo lang ng aso ito. Humiling na huminto. Oo, lumipad kami papuntang Kulan. Pero doon ay ganun pa rin. Ang reserba ng Kulan ay kahit mula sa kalawakan ay mukhang astig, mga tulay na bahura at mga isla. Kapag malapitan, mas kahanga-hanga ito at sa ngayon halos walang tao dito. Maliban sa amin, may mga batang mangingisda, Bedouin na umiinom ng Sudanese coffee at mga reporter. Kahit ang souvenir shop ay walang may-ari. Uy, nandito ang kung sinong hari. Ano ba to? Wala na akong interes sa diving. Sa bagay na ito, sigurado ang ating guide na parang lugar ito sa Maldives. Tama, nalito ako sa Maldives at Moldova. Talagang kaaya-ayang pagkakamali. Ayan, ito ang Moldova. Parang Moldova, di ba? Meron din kaming ganito. Kagandahan. Sigiligit. Sa paligid, lahat ay buhay. Sa dalampasigan, ang mga alimango ay naghukay ng lungsod. At sa tubig, mahirap hindi makapagsalubong ng sinuman. Napakaganda. Hindi mababa. Dito, lahat ay gumagapang. Sobrang lambot niya, grabe. Ngumiti siya. Sa ilalim ng bawat bato, halos may ganitong bagay na nakatira. Akala namin ito ay starfish, parang starfish sa dagat. Pero may isang aliman na dumaan at sinabi na sa aliman, ito ay tinatawag na star, snake. Ano yung nasa kamay mo? Saan? Ito ay pambansang yaman ng Egypt. Itong mga puno kung saan kumuha ako ng mga tropikal na litrato ay tinatawag na mangroves at nagiging sariwang tubig mula sa maalat na tubig. Nagiging sariwang tubig sila. Ibig sabihin, anong klaseng tubig? Fresh na ba dito ngayon? Hindi ito sariwa. Hindi ito ganun. Dito nakatira ang mga Bedouin ng tribong Ababda. Ito ang kanilang lugar, ang pambansang parket. Narito ang parke ng mga eats. Dito maraming mga egrets, meron ding mga itim. Dito may iba't ibang ibon makikita. Narito ang daanan ng mga ibon sa paligid. Ito marahil ang mga parehong ibon na umaalis sa atin tuwing taglamig. Saan sila papunta kasi lumilipad? Mayroon bang mas magandang lugar mahuli si dugo? Hindi pwede sabay dugo. Pero kailangan ay swertehin?
Sa karatulang ito, hinihiling ng administrasyon ng reserba na huwag pumatay ng sinuman na sa prinsipyo ay hindi hadlang sa mga residente ng kalapit na nayon, kasama na ang mga bata na mangisda dito. Narito na ako naghahanap ng isda. Oo, naghahanap ng isda. Ang mga lalaki ay nangangaso ng mga nilalang sa dagat gamit ang kanilang mga kamay at patpat na hindi nakakagulat. Lumangoy lang ang isang stingray sa ilalim ng aming mga ilong at isang alimango ang nagpapaaraw doon at talagang puno ito ng iba't ibang masasarap na pagkain. Matapos mahuli ito, nag-e-enjoy ang kabataan sa Ehipto na sinasalampak nila ang tubig mula sa koral, hinahatak sa mababaw na tubig at naglalaro sa barrel na may gulong. Pansinin mo, walang kahit isang gadget na nakakonekta sa wifi. Parang nung bata pa ako, sa tabi ng dagat lang. Si Tonya nang makarating sa Maldives, talagang nakalimutan ng lahat at sumayaw na, syempre ito ay sa mga pahinga sa pagitan ng mga photoshoot. Kailangan bang sabihin na naubos na ang espasyo sa telepono sa mga egrets? Nakaka-casual post lang ako. Mula sa sibilisasyon, ang tanging bagay sa beach ay ang tent ng Bedouin. Napakasimple, may mga karpet na parang sa Moldova pero mahirap kaming paalisin dito. Bahagi ito dahil sa Sudanese coffee na inialok sa amin ng lokal na Bedouin. Sa kalusugan. Sobrang masarap. Torcho. Makapangyarihan. Well, medyo malakas. At ano pa? Kukunin namin ang pasaporte. Amoy luya talaga na naman. Mamaya ay bibisitahin namin ang mga Bedouin. Ngunit hiwalay na ulat, kaya mag-subscribe. Nasa channel agad. Lumipat kami sa isa pang baybayin sa dalampasigan ng Hancora Bay kung saan pumupunta ang mga tao hindi lamang para magpaaraw o humiga sa isa sa mga gazebos na gawa sa kahoy at para rin makita ang malalaking hayop sa dagat na naninirahan dito. Pumunta kami dito kasi may mga sea cows, turtles, at meron ding dolphinarium and also cows. Itang pinakamakalaga cute, king napakaganda ng Quran, tumakbo kami. Habang tumatakbo kami, para sa mga alimango dahil ang diving ay magiging sa ibang pagkakataon at sa ibang lugar. Narito na siya. Pare, nakakagat ba siya? Pagod na akong magsalita tungkol sa asul na tubig, ngunit hindi ka masanay. Sobrang ganda ng kulay niya. Sa susunod, ganitong kulay ang gagawin kong buhok. Tingnan mo, may corales doon. Lahat ng mga makulay na bagay sa ilalim ng tubig ay talagang nakakaengganyo, kaya't pupunta tayo sa diving base sa hotel na Malike Resort sa Abu Dhabi Bay. Sa hotel na Malikia, tumira rin kami at regular kaming pumapasok sa diving center para lang uminom ng kape. Nandito nga pala siya, ang instructor ko, si Stefan the German. Mamaya, tatawa siya sa mga biru ko tungkol kay Stefan Chelmer at sa mga pakikipagsapalaran ng lolo ko sa Berlin. Pero ngayon, seryoso at responsable niyang ipinaliwanag sa akin kung paano gamitin ang scuba gear. Sa pader ay may mapa, mga buy, schedule at taya ng panahon at hangin. Nakikita kalendaryo puro dilaw at kahel pero kailangan namin ng berde na hindi kami nakapag-antay. Noon siya nakapag-dive ako ng 2 beses sa Sharm el Sheikh sa loob ng 10 minuto. At iyon 5 taon ang nakalipas, kahit nakalimutan ko na kung paano isara ang zipper ng suit. May problema si Winter. Mukhang ako ang pinakabaguhan dito at nakapag-dive lang ako ng 2 beses bago ito gamit ang scuba gear. Ngayon, magsiswimming tayo hanggang maubos ang oxygen sa tangke at ito ay mga 1 oras. Dito, kumukuha si Stefan ng mga karagdagang timbang at pupunta na tayong mag-dive. Sana magkita tayo ulit. Sana swertehin tayo. Itutuloy. 50-50. Ang diving ay paraan para makatakas sa realidad, katahimikan, adrenaline at walang bigat. Sa tingin ko, mga astronaut nakakaranas ng pareho, pero habang kalmado si Stefan, kalmado rin ako.
Kung naalala alisin ang tubig sa mask, humiling sa instruktor ng dagdag na timbang, nahanap agad ang mga pagong 100 metro mula sa dalampasigan, nakatira sila dito at madalas na transportasyon. Para sa isda, sila ay parasitiko. Ayaw ng mga isdang ito na lumangoy ng mag-isa at kumakapit sila sa mga pagong, dugong at iba pang murang transportasyon. Sa aking napagtanto sa kalaunan, ako ay mapalad sa mga sinag ng tigre, agad akong nakakita ng marami. Pero ang mga dugong dito sa Luk ay bihira, tumingin sa kanila, dinadala sila sa katabing lugar, doon kinuha ng instructor ko mga shot ito. Dito may mga isda na talagang kakaiba. Hindi ko mapapansin pero ang matalas na mata ni Stefan ay napansin ang buhangin ay kakaibang kilos. Tinitingnan ng instructor ang mga instrumento. Kailangan mo ng sarili mo, ipinaliwanag sa akin na ako'y tanga at huwag hawakan ang mga isda. Pabalik sa dalampasigan, naglakad kami sa tabi ng reef kung saan palaging masigla ang makulay na buhay. Totoo ba? 2 beses lang ba yun? Oo. Totoo ba? Oo. Hindi ko akalain na ito ay... Ang saya nito sa unang pagkakataon sa ilalim ng tubig, ang tagal ko. 1 oras kaming naglangoy. Ang dami naming nakita. Dugong, ang dali lang. Gusto kong tumakbo at mag-aerobics. Sa ikalawang bahagi, hinahatak ako ng tangke pataas dahil ito ay naging walang laman at sikotsi magaan kaya't patuloy itong umaangat pataas. Hindi ako naging problema para sa'yo. Na ngayon, hindi, ha ha ha. Pero sa totoo lang, nabuhay lang ako para sa kape at heto na tayo. Ngayon ay iinumin na natin ito. Ngayon, binigyan pa ako ng sertipiko. Para sa mga nagsisimula, pero sa Moldova, kakaunti ang may ganitong diploma. Kaya susubukan kong makuha ang lahat mula sa dokumentong ito sa ating mga lawa. Panahon na para sa safari. Sa daan, dumaan kami sa lungsod ng Marsaalam. Nasa simula pa lang siya ng pag-unlad at kasalukuyan pang itinatayo. Una sa rehiyon, sarado pa dahil sa pandemya. Pero maglakad ang mga turista sa kalye. Doon kumuha kami ng tour at bisitahin ang mosque. Doon naglalaro ang mga bata sa isang bunton ng graba. Ang daan ay nasa tabi ng dagat at tanaw ang mga asul na Luk. Pumunta kami doon. Sa dalampasigan, ilang tao lang at isang walang laman na tent ng Bedouin. Kilalang Luk, dito pumupunta ang mga tao kahit na walang anumang infrastruktura, basta't malinis, malambot, nabuhangin at napakaasul na Luk. Ang safari ay hindi lang basta sumakay sa mga quad bike. Ang ganitong aktibidad ay mabilis na boring. Pero ang sumakay sa disyerto at makita ang mga tanawin nang di umaalis sa planeta ay bagay na bagay. Mahalaga ang tubig sa pulang planeta, dito ang problema. Isipin, gaano kahaba ang ugat ng mga punong ito para makuha ang tubig dito. Nang umakyat ako sa isa sa mga tuktok, naisip ko na ang Africa ay hindi lang basta buhangin, kundi mayroon ding walang katapusang mga bundok na gawa sa iba't ibang uri ng bato. Mustafa, ano ang tawag sa mga bundok na ito? Sibushka, Red Sea. Sibushka Red Sea. Sibushka, mainit ang pulang dagat. Coral reef ito. Sa ilalim ng paa ay asin. May granite sa ibang lugar. Itong itim. Hindi ito asin. Sinabi ni Mustafa asin, ngunit hindi ito maalat. Mukhang granite. Habang nagmamaneho ng quad bike sa pagitan ng bundok, kami ay nasa kampo ng Bedouin. Ngayon, wala nang tao sa bahay, kundi ang ulo ng kamelyo. Pero sa mataas na season, dito ay maingay at masaya. Ganito. Sa pagkakaintindi ko may mga tao dito bago ang pandemic. Lahat ay puno. Ngayon, kami lang... Hoy! Walang kahit na may-ari.
mong mag-enjoy sa gabi sa labas ng hotel, ito ang Port Galib. Malit pero moderno at kahit na marangya ang resort, mga elite na tirahan at mga hotel, mamahaling yate at magandang promenade na may mga cafe na may shisha at nightclub. Nanonood tayo ng palabas mula sa ikalawang palapag ng Batiscaf na nakadaong sa Port Batiscaf. Ginagawa ba ang mga Batiscaf dito sa Egypt? Wow! Ito ay talagang cool. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli. Sa araw, nagdadala sila ng mga turista sa reef at sa gabi, nagsisilbing restaurant. Parang isang museo para subukan ang mga damit ng mga paraon at umupo sa trono. Kailangan mong alisin ito. Ang pinakamagandang Egyptian. Baka may magdadala ba sa akin ng beer ngayon? Daming alipin sila, walang ginagawa. Sa tindahan sa Port Galib, lahat ay binebenta mula sa estatwa ng mga Diyos ng Egypt. Sa Orthodox na icon, nakakuha ng libre mula sa lokal na nagbebenta ng flakon Dukhov. Siyempre, hindi sa akin, kundi kay Tony. Oo, napakagandang lungsod, maganda. Maganda. Lungsod ng Moldova. Dito, napakakaunti ng Moldova, napakakaunti Moldova. Sa Sharm el-Sheikh ay marami nito. Napakagandang makilala ka, maligayang pagdating sa Marsalam. Lungsod dito, Marsalam. Nakapunta ako sa Sharm el-Sheikh, Moldova. Napakabuti. Bargain, gusto ko ito. Bumili kami ng marami, laging may dalang pagkain si Mama, salamat. Gumagawa ako ng magandang regalo para sa iyo. Gusto kong bigyan ka ng masarap na amoy. Anong pabango ang mabubuo mo? Tawag dito. Ay crazy. Love? Parang pheromone amoy. Siyempre mga pheromone. Oo. Nabubulag ka na. Meron bang pheromone na maaring maitaboy ang mga assholes? Oo. Kumain. May isang mabahong tao. Ibigay mo ang kamay mo, please. Maraming salamat. Kain ng tanghalian si Ibrahim. Kailangan magbayad habang nagpo-promote sa Instagram. Hindi natapos ang napakaabala na araw na ito sa timog ng Ehipto. Mag-subscribe sa channel at bisitahin ang Instagram. Isang paglalakbay. Patuloy pa rin